Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito tayo ay nakikisa sa ating simbahan sa pagdiriwang ng ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kamalian. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, may iwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintas ay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa horno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya ay nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na laging purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay parang mga sedro. Kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo ng Panginoong tunay na matuwid. Siya kong sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay?
Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Isang mapagpalang araw ng linggo po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Buhay pa tayo. Amen.
purihit palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa panibagong araw at panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin. Hindi po ba napakalaking biyaya ang tanggapin ang bagong buhay ngayon? Ang mga material na bagay ay secondary na lamang po. Ngunit ang tao na magising sa araw na ito ay isang biyaya na galing sa Diyos. Amen. Kalakip po ng inyong dala-dala sa araw na ito ang panalangin sa Diyos sa tulong ni Santo Padre Pio, ating itinataas sa banal na misang ito ang inyong mga kahilingan, higit sa lahat ang mga may sakit na humihingi ng kagalingan sa Panginoon sa tulong ni Santo Padre Pio. Kalakip ang inyong malalim na pananampalataya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kagalingan sa inyong katawan. Mga kapatid, nabanggit ni Jesus sa ating Ebanghelyo ang isang karamdaman. Ang karamdaman ng pagiging bulag o kapansanan sa katawan. Ito ay may malaking mensahe na ibinibigay sa atin sa Ebanghelyo sa linggong ito. At ang sabi ni Jesus, maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa pang bulag? Ang maging bulag ang ayaw nating mangyari sa ating buhay. Bakit? Sapagkat mahirap ang maging bulag. Kapag nabulag ang tao, nawawala ang paningin at marahil nawawala rin ang mga pangarap sa buhay. Gayunpaman, ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat ay mabuksan ang ating mga mata, ang ating isipan at ang ating puso sa Kanyang itinuturo. At ano ang nais ituro ng Diyos sa linggong ito? Una, maging totoo sa sinasabi. Be true to our words. Sa unang pagbasa, isinilarawan ni Sirach kung paano makikilala ang isang tao. Saan makikilala? Sa pananalita. May kasabihan tayo na sa bibig nahuhuli ang isda. Our words will reveal who we are and how good or bad we are. Ngunit saan nga ba nagsisimula ang ating sinasabi? Sa ating iniisip. Sa ating iniisip, nagsisimula ang ating sinasabi. Kaya, ang panawagan, paalala, guard our thoughts, for it will become our words. Ano ang iniisip ninyo ngayon? Ang iniisip ninyo ngayon ay maaaring maging bukang bibig ninyo. Iniisip nyo ba na sana maikli lang ang homily ni Father?
Iniisip nyo ba na kung saan kayo kakain pagkatapos ng misang ito? Saan kayo kakain? Umiikot sa isip ninyo, sa Jollibee ba? Sa McDonald's, sa KFC, sa Mang Inasal, sa Karinderya? Maaaring maging bukang bibig ng mga bata. Naisip na nila sa Jollibee, Mami, sa Jollibee tayo kakain. Naisip ba ninyo kung ano ang bibili ninyong pasalubong pag uwi ninyo? Meron tayong mga images ni Padre Pio, mga bundle oil o religious articles na mabibili sa loob ng shrine na ito. Sa isip nagsisimula ang ating sinasabi o sasabihin, at malaki ang impluensya ng ating sinasabi sa ating pagkatao at sa ating hahantungan. Ano ang mga salita na lumalabas sa bibig ninyo? Salita ba na nagbibigay ng buhay? Salita ba na nagbibigay ng inspirasyon? Salita ba na nagbibigay ng pag-asa? O salitang walang kabuhay-buhay? May sense ba ang sinasabi natin? Nagmumula ba sa karanasan ang sinasabi natin? O kathang isip lamang ang ating sinasabi? Kaya ano ang sabi ni Sirach sa unang pagbasa? Huwag munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon makikilala ang tunay niyang puso at diwa. Nakikita ba sa ating buhay ang ating sinasabi? Kapani-paniwala ba ang ating sinasabi? Maniniwala ba tayo sa isang tao na nagsasalita tungkol sa paggalang o respeto kung masasamang salita naman ang kanyang sinasabi sa kanyang kapwa? Maniniwala ba tayo sa isang tao na nagsasalita tungkol sa pag-ibig sa kalikasan kung nagtatapon naman ng basura kahit saan? Maniniwala ba tayo sa isang tao na nagsasalita tungkol sa kapayapaan kung lagi namang mainit ang ulo at masasakit na salita ang lumalabas sa kanyang bibig? Maniniwala ba tayo sa isang tao na nagsasalita tungkol sa kasimplihan ng buhay o ng pamumuhay kung namumuhay naman siya sa karangyaan? Maniniwala ba tayo sa tao na nagsasalita ng pagiging bukas palad o mapagbigay, ngunit namumuhay naman sa kakuriputan? Maniniwala ba tayo sa isang tao na nagsasalita ng katapatan sa relasyon kung namamangka naman sa dalawang ilog? Maniniwala ba tayo sa isang tao na nagsasalita sa katapatan sa trabaho o tungkulin kung sira-sira naman ang kalsada? Sa aking pagparito dito kahapon mula Maynila, bago ako pumasok sa Santo Tomas, bago pumasok ng toll gate,
Ako ay kinabahan. Bakit? Tanong niyo po. Sapagkat akala ko na flat ang aking gulong. Maaaring naranasan niyo din po ito, yung mga galing sa ibang lugar. Kung kayo ay papasok sa exit ng Santo Tomas, sa toll gate, akala ninyo naplatan kayo. Yung pala, biyak ang daan. Bala ko nang tumabi at tingnan ang aking gulong. Yun pala, biyak ang kalsada. Nais ko sanang sabihin sa mga kontraktor na kung ganito ba ang kanilang pinag-aaralan sa eskwelahan. Mga kapatid, our words and actions must match in order to have credibility. Our words and actions must match in order to have credibility. Ang tunay na kapanipaniwala ay yaong nakaranas at nagsabuhay ng kanyang sinasabi. Experiences are the credible teacher. Thus, God wants you and I to be His credible witnesses. Hence, we need to guard our words, for they will become our character and our future. Ikalawa, maging masipag sa gawain ng Diyos. Ito ang sinambit sa ikalawang pagbasa mula sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi lamang maging masipag sa trabaho, bagkus maging masipag din sa gawain ng Diyos. At ano ang mga gawain ng Diyos? Na gawing langit ang mundo sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa-tao. Napapagod na ba kayo sa gawain ng Diyos? Napapagod na ba kayo sa panawagan ng pagbabago sa ating bansa? Panahon ngayon ng kampanya, ang mga kandidato ay mangangakong muli na sila ay maglilingkod ng tapat. Naway tunay nga silang maglingkod at tupdin ang kanilang pangako, hindi lamang sa salita. Huwag kayong mapagod na magsalita tungkol sa kabutihan ng bansa, sapagkat ito ay tungkulin natin. Sabi ng bagong obispo ng Balanga na si Bishop Jun Sescon, dapat tayo ay makabayan dahil tayo ay makadiyos. Tunay nga na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa bayan. Nilikha ng Diyos ang mundo na mabuti at maganda. Kaya huwag tayong mapagod na sabihin sa mga namumuno, ayusin naman ninyo ang mga proyektong ginagawa ninyo. Huwag sanang substandard ang gawa. Napapagod na ba kayong ipagdasal sa Diyos ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak? Bakit? Dahil marahil ay wala namang kayong nakikitang pagbabago sa kanila. Laging alalahanin na magkaiba ang oras ng Diyos
sa oras ng tao. Pero bago mo ipagdasal ang iba, ipagdasal mo muna ang iyong sarili. Bakit? Sapagkat kung hindi mo ipagdarasal ang sarili mo, maaaring sumuko ka at hindi na magpatuloy sa gawain ng Diyos. Huwag mapagod na gumawa ng mabuti, sapagkat ayon sa ikalawang pagbasa, hindi nasasayang ang pagpapagal para sa Diyos. Ikatlo, even in our imperfections, we can still be a guide. Even in our imperfections, we can still be a guide. Hindi tinatanggal, habang tinatanggal natin ang puwing o tahilan sa ating mga mata, ay makapagbibigay na tayo ng payo sa iba. Even with our imperfections, we can still give advices to others. Hindi nangangailangan na super perfect tayo para pagpayuhan ang iba. Colossians chapter 6, verse 16. Teach and admonish one another in all wisdom. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Hindi na kailangang maranasan ng tao na magkamali siya bago siya matuto. Ang nagawang pagkakamali ng ibang tao ay sapat na para tayo ay matuto. Halimbawa, ang isang taong may sakit na cancer, specifically cancer of the lungs, ay isang paalala na huwag abusuhin ang sarili sa bisyo, lalo na sa paninigarilyo. Ayon sa pag-aaral, smoking tobacco is the leading cause of cancer. Ngunit hindi kailangan na gumaling muna ang may sakit para siya ay magsalita o magpaalala. Sa kanyang naranasang sakit ay maaari na niyang paalalahanan ang iba. Gayon din sa taong nakulong dahil sa pagnanakaw. Hindi naman kailangang makulong muna tayo bago tayo matuto. Ang taong ito ay maaaring magpaalala sa atin na igalang ang kapwa at ang ari-arian ng iba at gamitin sa tama ang pondo ng bayan. Sa taong naaksidente sa kalsada, hindi naman kailangan na tayo ay maaksidente din para matuto tayo. Maraming mga aksidente na nakikita natin sa lansangan, mga sasakyan man yan o mga motor, ito ay nagpapaalala sa atin na kailangan tayong mag-ingat sa ating pagmamaneho at paglalakbay. Sa asawang hindi naging tapat sa relasyon at nagbunga ng hiwalayan, ay maaring magpaalala sa mga anak na maging tapat sa kanilang pakikipagrelasyon. Mga kapatid, ayon sa Salmong Tugunan, totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos.
Patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos sapagkat patuloy niya tayong ginagabayan, tinuturuan sa tuwing binabasa at naririnig natin ang mabuting balita o salita ng Diyos. Nawa ang lagi nating bukang bibig ay pagpapasalamat at pagmamahal sa kapwa-tao. Amen. Tayo po kayo magsitayo. Ating ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama nating ibukas ang ating mga puso sa Diyos at mapagpala nating Ama upang hingin ang mga biyayang magpapanatili sa atin sa landas ng kabutihan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang aral ni Kristo tungkol sa kabutihan ng puso ay may itanim nawa ng simbahang katolika sa buong sambayanan, at ito nawa ang mag-akay sa mga mananampalataya sa tunay na landas patungo sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pag-aakay ng mga bansa sa kapwa-bansa, ang mamayani nawa sa lahat ng sulok ng sanlibutan, at papaghariin nawa ng sangkatauhan ang kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mabubuting gawa at salita ay maipamahagi nawa natin sa mga kapwang dumaranas ng iba't ibang uri ng pagdurusa at mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang paghahari ng kabutihan ng puso ay mamayani nawa sa tuwina, sa ating mga tahanan na bumubuo sa ating parokya at pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, buong pag-asa kaming dumadalangin na ang mga biyaya mo ang magpapanatili sa amin sa pagkakaroon ng malinis na puso na siyang maghahatid sa amin sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Jesucristo sa may ng
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat nito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating ipahayag ang panalangin itinuro ni Jesus.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Redeemer
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikahang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang Papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya.
at pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Magsipo sandali ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, sa darating na 5 ng Marso ay pagdiriwang ang Miyerkules ng Abo, ang simula ng panahon ng Kwaresma. May paglalagay po ng abo sa lahat ng mga misa. Ito rin ay araw ng pag-aayuno at abstinensya, kaya't ang lahat po ay inaanyayahang makiisa. Ikaapat, sa pangunguna ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, ngayong darating na March 15 ay magkakaroon tayo ng Archdiocesan Devotion Promotion sa Parish and Shrine of St. John the Baptist sa Lian, Batangas. Ito po ay magandang pagkakataon upang ipalaganap sa Archdiocese ang debosyon sa ating patron. Ang banal na misa po ay pagdiriwang sa 9 ng umaga at susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Inaanyayahan ang mga deboto sa malalapit na parokya na magtungo sa liyan at makiisa sa mga gawain, lalo't higit ang mga may sakit. Ikalima, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayong makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay magandang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenarya para sa mga nais makikisa. Maaari kayong magpalista sa ating opisina hanggang ika-21 ng Marso lamang. Kalakip ng 2,500 pesos na kontribusyon ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Maraming salamat po at naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang Ministry for the Youth ng ating pong parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio ay nag-aanyaya para sa lahat na suportahan ng amin pong cake raffle program. Ito po ay isang fundraising activity na itinataguyod ng mga kabataan para sa amin pong patuloy na paghahanda para sa isasagawang live Stations of the Cross sa darating pong mga mahal na araw. Ang raffle tickets po ay nagkakahalaga lamang na 10 piso. No? Ito po ay inialok na ng ating mga kabataan bago po magumpisa ang atin pong banal na misa para po ngayong alas 11 ng umaga. Kaya naman, ang nanalo po para ngayong oras ng misang ito ay ang raffle ticket na number 208. Uulitin ko po, raffle ticket number 208. Ang nakakuha po ay si Joel Haboni. Yan. Kung hindi po ako nagkakamali ng basa ng kanyang naisulat. Maaari niyo pong i-claim ang inyong pong premium cake dito po sa sacristy ng ating pong Divine Mercy Sanctuary. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito
ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.